Good afternoon mga idol. Welcome back. It's been a while since my last video kasi medyo na-busy tayo. Meron tayong mga ginawa. As you can see naman sa title, tayo ay susubok. Okay? I know I've tried Sword and Shield pero recently nag guild boss and meron akong nakitang potential dito sa Sword and Shield and nagustuhan ko naman, so kaya might as well try it. Okay, magso-Sword and Shield muna ako and i-share ko sa inyo yung mga build ko. Okay, so ito yung first build ko. Yung first build ko ay syempre sa striker na class, and then ito yung abilities: Terenos Power with Hunting Strategy, Kalyon's Insight with Power of Darkness, and then Life Tap with Time Haste. So yun lang muna kasi hindi pa tayo fully committed, di ba? In terms of weapon traits, at level 77, ito yung parang sa tingin ko parang goods na. Although there are few more better builds na pwede nyong gawin. So ito lang yung kaya kong maisip na ano. So first, itong confidence na blitz. Bakit ito? Kasi meron siyang for 90 seconds magbibigay siya ng 40 na melee attack plus 30 na defense penetration and attack speed na 5%. Next, dito ako sa Falling Sword expansion. Ngayon, every now and then pinapalitan ko to depende kung saan ako nagka-grind. So, say for example, nandito ako sa level 92 na mobs pero relatively hindi naman sila ganun kasakit umatak sa akin. Like, tignan nyo naman yung damage. So, okay sa akin na yung Falling Sword expansion ko ay dito sa up to 5 targets. Now, kung hindi ko kaya, pwede ako dito sa Falling Sword Blow para magiging single target lang siya. And it goes with the Sacred Blow na naka Fire and Brimstone, up to 5 targets siya. And then, kapag hindi ko kayang i-mob yung monsters, pinapalitan ko siya ng Sacred Blow. blow. Yun. And then, dito naman sa sa Tactical Command, ito yung nagustuhan ko na sa Sword and Shield. Kasi meron siyang tactical command and it depends kung ano yung i-activate mo. So with few gold, ang dami ng gold di ba? So pwede kang mag-switch. Ngayon, nakausap ko yung si Boss Griever sa clan namin. So during guild boss, ako yung naka-assign dito. So kasi ito magbibigay ito ng basahin natin. When this skill is activated, increases defense power and reduces the damage received of the caster and party members within a 4-meter radius. Diba? Ang ganda. So, dito ako and then si Boss Griever dito sa gitna. But since I am leveling, dito ako sa gitna. Meron kasi siyang bigay na 35 na melee accuracy and meron pa siyang, I think cumulative siya or ano ba yun. Basta meron pa siyang additional na 50. So 35 dito plus 50 pa. Yan. And additional 10% na attack speed. Ngayon, kung meron naman akong weapon na merong attack speed and accuracy, pwede na ako mag-maximize dito. Kasi dito sa red na arm, meron siyang 20 na attack and basahin natin. Check natin dito. Additional
80 na attack power with 35 na defense penetration. Yan. And for this one, wala. Kinuha ko lang to para kukuha lang ako nito para meron lang stats, ganun lang. Pero yun. And bakit ganito yung setup ko? Kasi hungry sa mana yung yung sword and shield. So napilitan tayong gumamit ng life tap. And hindi itong build na to, hindi ito optimal kung magdamag, 'di ba? Hindi siya optimal. Tignan nyo, hindi nauubos yung mana ko kahit yung consumption ko ng mana points every 5 seconds ay 267, pero yung recovery ko ay 186 lang. But with the help of Life Tap Maestro, hindi tayo nag-worry about mana. Tignan nyo, for every 24 seconds, tignan nyo, yun, halos puno na naman yung mana ko, di ba? So, hindi tayo nagproproblema sa mana with the help of Life Tap Maestro. But again, hindi ito na build optimal for yung magdamagan na yung iniiwan sa dito sa field na magdamag. Okay? So, let's go to my second build. Yung second build naman, ito yung parang tank mode. Okay? So, ito siya. Mabilis lang. Lilipat lang ako sa number 3, which is Royal Knight siya. And then, papalitan ko lang yung configuration. So, instead na yung confidence, gagawin ko siyang confidence protect. So, remove natin. And then, ito, papalitan ko ng single target lang. Or pwede rin dito. But dito lang ako. Single target with mana recovery. And then, steady na yan. And then dito, for tactical command, dito ako sa may additional na yung yellow na arm. Kasi yung yellow na arm, meron siyang defense power of 80 and DRD na 3%. And lastly, sa Sacred Blow, alisin natin siya. Kinukuha ko kasi yung yung Sword of Constraint sa tank mode. So, wala tayong Sacred Blow, pero meron tayong Sword of Constraint pag naka-tank mode. So, meron tayong extra points. Siguro, we'll just look for something na pwede nating gamitan ng points. Siguro dito na lang. Yan. Umabot pa nga. Pero kasi baka maging hungry na sa mana. So, yan. Ganyan lang siya. And kapos tayo ng konti sa mana. So, we'll see. 'Di ba? Pero yan yung parang tank mode ko. And check natin kung kaya kong mag-tank. Punta tayo sa silver.
So mukhang magkakaproblema ako sa mana. But tignan muna natin. So see, I'm able to tank dito. Royal Knight yung gamit natin and ganito siya. Ganito lang yung yung second na build ko. Now, yung third build which is PvP, hindi ako masyadong hindi ako masyadong confident about PvP kasi hindi naman ako mahilig doon. But hindi ko na ipapakita, I'll just pinpoint what I'd like to get, 'di ba? So, I'd like to get yung ito bunot, yung parang meat hook. Kukuha tayo nito for PvP. And anything, hanap lang kayo anything na merong pang CC, like ito, for example, reduction of movement speed. Ito, may nabasa ako dito about sa Falling Sword, removal of buff. Ito, deals physical damage around the target and removes buffs. So, di ba? Or ito, slow. Or ito, stun. Ito, silence. Fire and brimstone. Ganon. So, anuhin nyo na lang, laruin nyo na lang. Basta, for me, ito lang yung dalawang most commonly used na ko. I'm sorry, tatlo pala. Yung pangatlo is Hunter. But for Hunter naman, parang self-explanatory naman kasi siya eh. Hindi siya pwedeng pang-tank. Pang-grind lang siya na mostly single target. So, hindi ko na rin pinakita. But, yung eto lang yung parang dalawa na gusto kong ipakita kasi this is what I have came up with, 'di ba, na na builds for Sword and Shield. And ito for siguro I think from here on ito muna yung lalaruin ko. Kasi medyo boring na, 'di ba? Walang drop, walang kita. So explore muna tayo ng new weapon. And ito yung another beauty ng Sword and Shield. So since, di ba, pinag-usapan natin kanina na si Sword and Shield meron siyang tactical command. Sa tactical command niya, pwede siya dito sa pakunat na side, which is ito. Pwede din dito siya sa may attack speed and accuracy, or dito siya sa attack. So since meron tayong ganito yung sa gitna, meron siyang extra attack speed and accuracy. Hahanap tayo ngayon ng naghahanap ako ng weapon na pwede kong magamit for my Sword and Shield. Ito sana kaso hinahanap ko since meron na tayong extra attack speed and accuracy, kahit critical lang yung bigay, no? Sword and Shield na merong critical. And then siguro I'd go for a mana recovery, ganon. Hanap tayo ng kahit lang nasa Graydon, kahit ito. It's too much. 1.6, grabe naman. Hindi kaya. Hindi kaya. Ito okay to. Pero kahit ano na lang sana to, kahit any recovery. Ito okay din to, merong attack speed. But nasa kasi ito yung ko. By the way, kung merong nanonood dyan na naligaw kayo dito sa channel ko, kung merong mga pro dyan, paano ba yung computation nito? Kasi itong Azam na crossbow ko, di ba, plus 10 siya. So, sabi dito, range damage plus 2%. Dito ba yon? Yung range attack ko ba yung na 149 plus 2% ba yan? So, does that mean na 149
Sabihin lang natin, although naka-sword and shield ako, pero let's just say, so 149 plus 2%. Ganun lang yun? Or eto ba siya? Sabihin natin, yung attack ko is 1535. 1535 plus 2%. So parang 30 points lang yung dinagdag. Yun yung parang gusto ko sanang itanong kasi hindi ko alam kung anong sagot. Paano i-compute yung range damage ng isang plus 10 na weapon, 'di ba? Kasi pwede tayong maghanap ng weapon na kahit crit lang yung bigay. Kasi nga, yung kainaman sa Sword and Shield, meron siyang tactical command na nagbibigay ng melee accuracy with additional attack speed and accuracy. Yun. Okay. So, tingin-tingin lang muna ako ng mga items na binivend. Siguro pag may napusuan tayo and swak sa budget, pwede nating bilhin. And quick update lang sa mga bentahan natin. By the way, ito yung ang tawag dito, parang out of desperation. Last January 14, nakabili ako ng ganitong Graydon na Sword and Shield. Hindi pa ako interested lumaro ng Sword and Shield. So, binili ko siya and then binenta ko ulit after ko na plus 8. Ito siya. Saan ba yan? Yan. And then, may mga na-loot tayo na paunti-unting items but 0.18, ganon, 0.8, 0.6. Yun. So, yun lang. Good afternoon sa ating lahat. Sana ay pumaldo tayo. Keep grinding.